Mga paraan ng paglalarawan sa demand. Isang mapamaraan na araw, grade 9. Hindi lahat ng gusto ay agad nagiging demand. May mga pagkakataong gustong-gusto ang isang produkto, pero kapag presyo na ang pinag-uusapan, doon nasusukat kung handa at kaya itong bilhin. Kaya mahalagang malinaw kung kailan nagiging tunay na demand ang kagustuhan ng isang mamimili. Kaya naman balikan natin ang tungkol sa konsepto ng demand at batas ng demand sa aral ng nakaraan, Umuunlad ang Bayan. Bet mo, kaya mo, demand mo. Piliin ang demand kung wasto ang diwa at di-demand kung hindi. Kapag may sapat na perang pambili ng isang produkto, automatikong may demand kahit walang kagustuhang bumili. Di-demand. Hindi sapat ang kakayahang bumili. Kailangan ding may kagustuhang bilhin ang produkto. Ayon sa batas ng demand, kapag tumataas ang presyo, tumataas din ang quantity demanded, kung hindi nagbabago ang ibang salik. Di-demand. Magkasalungat o inverse ang ugnayan ng presyo at quantity demanded. Kapag tumataas ang presyo, bumababa ang quantity demanded, ceteris paribus. Ang ceteris paribus ay nangangahulugang sabay-sabay na nagbabago ang presyo, kita, panlasa at iba pang salik. Di-demand. Sa ceteris paribus, ipinapalagay na hindi nagbabago ang ibang salik, habang sinusuri ang epekto ng pagbabago sa presyo sa quantity demanded. Kapag tumaas ang presyo, lumalaki ang purchasing power ng kita ng mamimili. Di-demand. Kapag tumaas ang presyo, lumiit ang kakayahan ng kita na makabili ng produkto o serbisyo, kaya posibleng mabawasan ang dami ng mabibili. Kapag naging mas mahal ang isang produkto at pumili ang mamimili ng mas murang pamalit, ipinakikita nito ang substitution effect. Demand. Ang pagtaas ng presyo ng isang produkto ay maaaring magtulak sa mamimili na pumili ng mas murang alternatibo. Ang batas ng demand ay nagsasabi ng direksyon ng ugnayan. Kapag tumataas ang presyo, bumababa ang quantity demanded. Kapag bumababa naman ang presyo, tumataas naman ang quantity demanded. Ngunit sa pag-aaral ng demand, hindi lamang ito inilalarawan sa pangungusap. Maaari rin itong ipakita sa pamamagitan ng mathematical equation, datos o talahanayan at graph. Paano nga ba ipinakikita ng iba't ibang paraan ang iisang konsepto ng demand? Layunin ng aralin na maipaliwanag ang iba't ibang paraan ng paglalarawan sa demand. Datos dumadami. Linawin natin. Presyo ng notebook, paano ipakikita? Sa presyo ng notebook na 75 pesos, ang quantity demanded ay 25 pieces. Kapag bumaba ang presyo sa 70 pesos, tumataas ang quantity demanded sa 50 pieces. Sa dalawang pares ng datos, madaling makita ang pagbabago. Ngunit habang dumarami ang presyo at katumbas na quantity demanded,
nagiging mas mahirap makita agad ang kabuang ugnayan. Kung dadami pa ang datos, paano ito maipapakita ng mas malinaw, organisado at madaling suriin? Ang ugnayan ng presyo at quantity demanded ay maaaring ipakita sa tatlong paraan. Ang demand schedule ay talahanayan ng presyo at katumbas na quantity demanded. Ang demand curve ay graph ng pattern ng ugnayan ng presyo at quantity demanded. Ang demand function naman ay mathematical equation ng ugnayan ng presyo at quantity demanded. Magkakaiba ang anyo, ngunit iisa ang inilalarawan, ang ugnayan ng presyo at quantity demanded. Mga paraan ng paglalarawan sa demand. Demand schedule. Kapag dumarami ang pares ng presyo at quantity demanded, mas madaling makita at maihambing ang mga ito kung organisadong nakahanay sa isang talahanayan. Ang demand schedule ay isang talahanayan na nagpapakita ng iba't ibang presyo ng isang produkto at ng katumbas na quantity demanded sa isang takdang panahon. Sa bawat presyo, makikita ang dami ng produktong handa at kayang bilhin. Mula punto A hanggang punto G, makikita ang pagbabago sa presyo at ang katumbas na pagbabago sa quantity demanded. Habang bumababa ang presyo, tumataas ang quantity demanded. Habang tumataas naman ang presyo, bumababa ang quantity demanded. Ipinakikita nito ang inverse o magkasalungat na ugnayan ng presyo at quantity demanded na inilalarawan ng batas ng demand. Ang ugnayang ito ay sinusuri sa ilalim ng ceteris paribus na nangangahulugang all other things remain constant. Ipinapalagay na hindi nagbabago ang ibang salik na maaaring makaapekto sa demand upang malinaw na makita ang epekto ng pagbabago ng presyo sa quantity demanded. Sa pamamagitan ng demand schedule, ang magkakahiwalay na datos ay nagiging organisado at mas madaling basahin, ihambing at suriin. Mula sa organisadong datos sa talahanayan, mas malinaw namang makikita sa graph ang direksyon at pattern ng ugnayan ng presyo at quantity demanded. Ang demand curve ay isang graph na nagpapakita ng ugnayan ng presyo at quantity demanded ng isang produkto sa isang takdang panahon, ceteris paribus. Sa demand curve, ang presyo ay vertical o y-axis. Ang quantity demanded ay nasa horizontal o x-axis. Ang bawat pares ng datos mula sa demand schedule ay inilalagay bilang punto sa graph. Kapag pinagdudugtong ang mga punto, nabubuo ang demand curve. Math Trivia. Balik Cartesian. Sa Cartesian coordinate plane, ang coordinate ay isinusulat bilang xy. Kaya sa demand curve, QD, P is equal to xy. Halimbawa, ang P ay 75 pesos, ang QD ay 25, ang coordinate ay 25, 75. Nauuna ang QD dahil ito ang nasa x-axis, bago ang P na nasa y-axis. Mula sa talaan, tungo sa graph. Demand schedule ng notebook, demand curve ng notebook. Paano nga ba nabubuo ang demand curve? 5 hakbang mula datos patungo sa graph. Mula demand schedule, coordinate, pagpa-plot, hanggang demand curve. Unang hakbang, ihanda ang axis. Ilagay ang quantity demanded o QD sa horizontal o x-axis at ang presyo sa vertical o y-axis.
Ikalawang hakbang, itakda ang scale. Gumamit ng magkakaparehong pagitan ng mga halaga sa bawat axis upang maging malinaw at maayos ang graph. Sa x-axis, 0, 25, 50, 75, 100 hanggang umabot ng 250. Sa y-axis, 0, 10, 20, 30 hanggang umabot ng 80. Ikatlong hakbang, hanapin ang coordinate. Itugma ang quantity demanded at presyo mula sa demand schedule. Ang QD ay 25, ang P o presyo ay 75. Ang coordinate ay 25, 75. Ikaapat na hakbang, i-plot ang bawat punto. Mula sa 25 sa x-axis, itapat sa 75 sa y-axis upang mahanap ang punto B. Gawin din ito sa natitirang pares ng datos. Ikalimang hakbang, pagdugtungin ang mga punto. Pagkatapos mailagay ang lahat ng punto, pagdugtungin ang mga ito upang mabuo ang demand curve. Ano ang kwento ng curve? Mula punto A hanggang punto G, mapapansing habang bumababa ang presyo, tumataas ang quantity demanded. Samantala, habang tumataas ang presyo, bumababa ang quantity demanded. Dahil dito ang demand curve ay karaniwang pababa, mula kaliwa, pakanan o downward sloping. Ipinakikita ng hugis na ito ang inverse o magkasalungat na ugnayan ng presyo at quantity demanded ayon sa batas ng demand, ceteris paribus. Mula sa mga bilang sa demand schedule, nagiging nakikitang pattern ang ugnayan sa demand curve. Plot mo, tukoy mo. Mula datos tungo sa punto. Gamit ang Cartesian plane, tukuyin muna ang coordinate at pagkatapos ay i-plot ang bawat punto. Punto A, ang coordinates ay 75, 65. Punto B, 160. Punto C, 240. Punto D, 250, 30. I-plot sa Cartesian plane. Pagkatapos mailagay ang apat na punto, pagdugtungin ang mga ito. Anong direksyon ang nabuo ng mga punto? Pataas o pababa mula kaliwa, pakanan? Ano ang ipinahihiwatig nito tungkol sa ugnayan ng presyo at quantity demanded? Ang mga punto ay bumubuo ng pababang direksyon mula kaliwa, pakanan na nagpapakita ng inverse relationship ng presyo at quantity demanded. Demand function. Mula sa mga datos sa demand schedule at sa pattern na makikita sa demand curve, ang ugnayan ng presyo at quantity demanded ay maaari ring ipakita sa pamamagitan ng isang mathematical equation. Ang demand function ay isang mathematical equation na nagpapakita ng ugnayan ng presyo o P at quantity demanded o QD, ceteris paribus. Maaari itong katawanin sa pangkalahatang anyo na QD equals A minus BP, kung saan ang QD ay quantity demanded, ang P ay presyo ng produkto, ang A ay quantity demanded kapag ang presyo ay 0 at ang B ay pagbabago sa quantity demanded sa bawat isang unit na pagbabago sa presyo. Mahalaga ang minus sign sa equation. Ipinakikita nito ang inverse relationship ng presyo at quantity demanded. Kapag tumataas ang P, bumababa ang quantity demanded. Kapag bumababa ang P, tumataas ang quantity demanded. Ito rin ang ugnayang ipinakita sa demand schedule at demand curve. Presyo in, QD out.
Halimbawa, ang demand function para sa notebook ay QD equals 400 minus 5P. Kung ang presyo ng notebook ay 75 pesos, ano ang quantity demanded? Ipalit ang 75 sa P. QD equals 400 minus 5 times 75. QD equals 400 minus 375. QD equals 25. Kaya kung ang P ay 75, ang QD ay 25. Kung bumaba ang presyo sa 70, QD equals 400 minus 5 times 70. QD equals 400 minus 350. QD equals 50. Kaya kapag ang presyo ay 70, ang QD ay 50. Mula 75 pesos to 70 pesos, bumaba ang presyo. Mula 25 hanggang 50 piraso, tumaas ang quantity demanded. Ipinakikita nito ang inverse relationship ng presyo at quantity demanded. QD in, presyo out. Gamit pa rin ang demand function na QD equals 400 minus 5P. Kung ang quantity demanded ay 100 pieces, ano ang presyo? Ipalit ang 100 sa QD. 100 equals 400 minus 5P. I-transpose ang 400 sa kaliwang bahagi. Dahil ang 400 ay positive, magiging negatibo ito kapag inilipat sa kabilang panig. Kaya 100 minus 400 equals negative 5P. 100 minus 400 equals negative 300 equals negative 5P. Hatiin sa negative 5 both sides. Negative 300 divided by negative 5. P equals 60 pesos. Kaya kung ang QD ay 100, ang P ay 60 pesos. Kung tumaas ang quantity demanded sa 150 piraso, ano naman ang katumbas na presyo? Ipalit uli ang 150 sa QD. 150 equals 400 minus 5P. I-transpose muli ang 400 sa kaliwang bahagi. 150 minus 400 equals negative 5P. 150 minus 400 equals negative 250 equals negative 5P. Hatiin sa negative 5 both sides. P is equal to 50 pesos. Kaya kung ang QD ay 150, ang P ay 50 pesos. Mula 100 to 150 piraso, tumaas ang quantity demanded. Mula 60 pesos to 50 pesos, bumaba ang presyo. Muli nitong ipinakikita ang inverse relationship ng presyo at quantity demanded. P o QD. Function mo, solve mo. Tukuyin kung P o QD ang hinahanap. Gamitin ang ibinigay na demand function at ipakita ang solution. Number 1, QD equals 100. 2, P equals 40. 3, QD equals 200. 4, P equals 40. 5, QD equals 120. 6, P equals 50. 7, QD equals 125. 8, P equals 60. 9, QD equals 200. And 10, P equals 60. 2 punto, isang function. Paano kung 2 punto lamang ang ibinigay?
Hindi kailangang ibigay agad ang demand function. Kung may dalawang pares ng presyo at quantity demanded, maaaring mabuo ang equation na QD equals A minus BP. Kailangang tukuyin muna ang B, saka ang A. Step 1, hanapin ang B. Ang B ay nagpapakita kung gaano kalaki ang pagbabago sa quantity demanded sa bawat isang unit na pagbabago sa presyo. Maaring gamitin ang formula na B equals pagbabago sa QD divided by pagbabago sa P. Ginagamit ang positive value ng B dahil nasa equation na ang minus sign. Halimbawa, dalawang datos lamang ang ibinigay. 75, may QD na 25. 70, may QD na 50. Unang hakbang, hanapin ang B. Pagbabago sa QD. 50 minus 25 equals 25. Pagbabago sa P, 70 minus 75 equals negative 5. Kaya, 25 divided by negative 5 equals negative 5. Ang slope ay negative 5. Kaya, B equals 5. Ang minus sign ay nakapaloob na sa anyong A minus BP. Step 2, hanapin ang A. Gamitin ang alinman sa dalawang pares ng datos. Gamitin ang P ay 75, QD 25. Ipalit sa QD equals A minus BP. 25 equals A minus 5 mula sa nakuhang B times 75. 25 equals A minus 375. I-transpose ang negative 375 sa magkabilang panig kaya magiging 25 plus 375 equals 400. A equals 400. Step 3, buuin ang demand function. Ipalit ang A, 400, ang B, 5. QD equals 400 minus 5B. Check natin. Gamitin ang ikalawang punto. Kung ang P ay 70, ang QD equals 400 minus 5P or 5 times 70. QD equals 400 minus 350. Ang QD ay 50. Tugma sa ibinigay na datos. Kaya ang demand function ay QD equals 400 minus 5P. 2 points, function it. Buuin ang demand function na QD equals A minus BP mula sa dalawang ibinigay na punto. B equals 5, A equals 350. QD equals 350 minus 5P. Number 2, B equals 4, A equals 320, QD equals 320 minus 4P. Number 3, B equals 3, A equals 180, QD equals 180 minus 3P. 4, B equals 5, A equals 400, QD equals 400 minus 5P. Demand spotlight. Kilalanin ang konsepto. Tukuyin ang konseptong inilalarawan sa bawat pahayag. Talahanayan na nagpapakita ng iba't ibang presyo at katumbas na quantity demanded sa isang takdang panahon. Demand schedule. Grapikong paglalarawan ng ugnayan ng presyo at quantity demanded. Demand curve. Mathematical equation na nagpapakita ng ugnayan ng presyo at quantity demanded
ceteris paribus. Demand function. Ano ang inilalagay sa horizontal o x-axis ng demand curve? Quantity demanded o QD. Ano ang inilalagay sa vertical o y-axis ng demand curve? Presyo o P. Ano ang tamang ayos ng coordinates sa demand curve? QD, P. Ano ang karaniwang direksyon ng demand curve mula kaliwa pa kanan? Pababa o downward sloping? Anong simbolo sa demand function ang nagpapakita ng inverse relationship ng presyo at quantity demanded? Minus sign. Sa demand function na QD equals A minus BP, anong simbolo ang kumakatawan sa quantity demanded kapag ang presyo ay 0? A. Sa demand function na QD equals A minus BP, anong simbolo ang kumakatawan sa pagbabago sa quantity demanded sa bawat isang unit na pagbabago sa presyo? B. Isang demand, 4 na diskarte. Paglalarawan sa demand. Pumili ng isang paraan ng gawain, ipakita kung paano mailalarawan ng ugnayan ng presyo at quantity demanded gamit ang kaalaman sa aralin. Magkakaiba man ang paraan ng presentasyon, kailangang malinaw at wasto ang konseptong ipinakikita. Budget, may hangganan. Pasya, may pananagutan. May nakalaang 300 pesos para sa ilang school supplies. Napansing magkakaiba ang presyo ng notebook sa iba't ibang tindahan at nagbabago rin ang dami ng kayang bilhin ayon sa presyo. Ang datos ng presyo ay hindi lamang mga numerong maaaring ilagay sa table, graph o equation. Maaari rin itong maging batayan ng mapanuri, matipid at responsableng pasya. Pag-isipan. Paano nakatutulong ang maingat na pagsusuri ng presyo at dami sa paggawa ng responsableng pasya kapag limitado ang budget? Demand at a glance. Kumpletuhin ang graphic organizer sa pamamagitan ng paglalagay ng mahalagang katangian ng bawat paraan ng paglalarawan sa demand. Demand sense. Basahin bago pumili. Piliin ang letra ng tamang sagot. Notebook sa school fair. Naitala ang sumusunod. Ang presyo ay 60, may QD na 40. Presyo na 50, may QD na 60. 40 na presyo, may QD na 80. Aling konklusyon ang pinakamahusay na sinusuportahan ng datos kung hindi nagbabago ang ibang salik? Tumataas ang quantity demanded habang bumababa ang presyo. Presyo naman ang hanapin. Ang demand function ng isang produkto ay QD equals 240 minus 4P. Kung ang QD ay 80, ano ang presyo? 40 pesos. Mula datos tungo sa graph. Sa isang demand schedule, ang P ay 45 pesos, ang QD ay 120. Aling coordinate ang wastong ipaplot sa demand curve? 120, 45. Presyo lang ba ang gumalaw? Bumaba ang presyo ng isang snack at tumaas ang quantity demanded. Kasabay nito, tumaas din ng malaki ang kita ng mga mamimili. Aling pagsusuri ang pinakatama? Hindi sapat ang datos upang ihiwalay ang epekto ng presyo dahil may ibang salik ding nagbago. Aling paraan ang pinakamabilis? May demand function na QD equals 300 minus 5P.
kailangang malaman agad ang quantity demanded kapag ang P ay 35 pesos. Aling paraan ang pinakadirektang gamitin? I-substitute ang presyo sa demand function. Ang demand ay maaaring ilarawan sa equation, talaan at graph. Ngunit sa likod ng bawat numero ay may pangangailangan at pasya. Ang presyo ay maaaring magbago at ang kakayahang bumili ay may hangganan. Kaya ang tunay na talino ay yaong marunong bumasa ng datos at pumili ng may halaga.